Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil parami ng parami ang nagsisimba dito sa atin. Lalo na tuwing linggo, madami na eh. Mas lalo pang dumadami. Walang duda na ito ay malaking blessing. Pero sana po, maging listo tayo sapagkat po pwedeng makisabay ang diablo at gamitin ang mga biyaya na meron tayo sa paraang negatibo. Halimbawa po, yung nararanasan ng marami sa inyo na traffic dahil nga po sa dami ng sasakyan na pumupunta dito. Yung nararanasan ng marami sa inyo na naghihintay ng matagal sa labas kasi hindi pa tapos yung sinusundang misa dahil sa dami ng nag-aalay, sa dami ng nangungumunyon, dahil sa haba rin ng sermon. Yung hindi ka makapasok dahil puno na ng tao sa loob, yung maulanan ka, maarawang ka sa labas, at yung kahit makapasok ka, and then may makikita ka, may nagkukwentuhan sa tabi mo, may makulit na bata, may nagsa-cellphone, may mga kabataang hindi maayos, hindi angkop ang suot. Ito po yung mga problemang hatid ng pagkakaroon ng maraming taong nagsisimba na iba-iba, halos tuwing linggo. Mga tayo, kaya mahirap paalalahanan dahil iba-iba eh. Lagi mong paalalahanan talaga. Pero magagawan po natin ang paraan ito kung magtutulong-tulong tayo. At dito po, makakakita tayo ng isang magandang tip sa ating narinig na ebanghelyo. Narinig po natin ang focus ng babae sa ebanghelyo. Pumunta siya sa isang lugar na maraming tao at kung saan kilalang kilala siya bilang makasalanan. Alam na alam yung kasalanan na yan. Kaya the moment na nagpakita siya doon, sigurado may mga nag-usap na tungkol sa kanya. Sigurado may mga nagparinig na sa kanya. At kahit walang mga usapan, yung mga tingin lang na mula ulo hanggang paa, nang may pagtataka, bakit nandito yan? Isang makasalanan. Pero hindi niya alintana yun. Hindi niya pinapansin. Focus lang siya sa Panginoon natin. Kahit nga ang sarili niya, nakalimutan niya, kalain mong naibuhos niya ang lahat ng pabango sa mga paa ni Jesus. Yung pabango during those times ay kayamanan. Mahal po yan. And then what? Natigib ng luha niya ang mga paa ni Jesus na pinunasan niya ng buhok niya. Na para sa mga Hudyo, isang malaking eskandalo. Ay ba'y maghubad ka na. Huwag ka lang maglulugay ng buhok mo sa harapan ng mga lalaki o ng lalaki. Hindi mo kaano-ano. Tapos ipupunas mo pa sa paa nito. And then, hahalikan mo. Grabe po ito. Sa kilos, sa galawan ng babaeng ito, I tell you, kahit buhay niya, iaalay niya kay Kristo. Kahit buhay niya, makakalimutan niya para kay Kristo. Magtataka pa ba tayo kung bakit siya at hindi si Simon na Pariseo at hindi ang kung sinong taong naroon ang mas nakaramdam sa Panginoon? At ito po yung sinasabi natin na pwede nating makita sa Ebanghelyo sa pagbibigay natin ng remedyo sa nagiging problema natin kapag napakaraming tao. Yung attitude ng babae, mag-focus tayo kay Kristo. Hindi pa man linggo, focus na tayo na. Pagdating ng linggo, magsisimba tayo. Wala dapat ibang gawain, wala dapat ibang schedule na mauna dito. Pwede rin basahin na po natin ng mga readings, lalo tigit ang ating gospel o ebanghelyo para hindi pa man nakapag-reflect na tayo kahit pa paano. May idea na tayo, familiar na tayo. Mag-focus tayo habang tayo gumagayak para hindi tayo tamarin. Para maging ganado tayo dahil tatanggapin natin si Kristo. At para hindi rin naman maging mainit ang ulo natin sa mga kasama natin na ang kupad-kupad kumayak. Focus tayo habang nagbabiyahe para hindi tayo mainis sa mga kamote. At gayon din kapag sa parking ay walang bakante. Focus tayo habang tayo naghihintay ng misa. Kung tayo nasa labas, iwasang mainis. Iwasang uminit ang ulo. At kapag nasa loob na, again, focus. Huwag na makipagdaldalan, itago na ang cellphone, silent mode na, lumuhod, magdasal. Kung meron tayong kasamang bata, may children's room naman sa itaas.
na po pwede pa rin naman tayong magsimba habang naglalaro sila. Focus na ang tatanggapin natin ay si Jesus. Kaya dapat walang ibang makadistract sa atin. Sa parte po natin, ginagawa po natin ang mga dapat nating gawin. Nandiyan laging lumilibot ang mga usherates, pati na ang mga lay ministers, tumutulong na rin para walang sawang magpaalala. Bagamat minsan, pagsasalitaan pa sila. Inalis na rin po natin ang picture taking at ang card blessing in between masses. Para hindi na nagkakagulo sa paglabas at pagpasok. At para hindi na masyadong matagal sa paghintay ang iba sa labas. Para as much as possible, hindi na late ang simula ng misa. Pero katulad ng sabi ko kanila, sa dami po. Sa dami, bagamat namin minimize na yung mga problema, may panaka-naka pa rin talaga. May mga lumilitaw pa rin talaga. And so, dapat nga pong magtulong-tulong tayo. Tularan natin yung babae. Lahat tayo, focus kay Jesus lang. Hindi kay Father, hindi sa kahit sino, hindi sa ating sarili. Kay Jesus lang. Maging maliwanag sa atin at sampalatayan na natin na siya ay tatanggapin natin. Kaya by all means, i-avoid natin ang lahat ng mga binibigay ng distractions ng demonyo sa atin. Sa gayon, sinisigurado ko po sa inyo, kapag ang focus natin ay ang ating Panginoon, maibibigay natin sa Kanya ang tamang pagrespeto, ang tamang paggalang, ang tamang pagpapasalamat, ang tamang pagpupuri at tamang pananampalataya. Then and only then, mararamdaman natin ang misa, mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon sa banal na misa. Doon lang tayo mabibless talaga. Huwag po nating tularan si Simon na Pariseo, na kalkuladong-kalkulado ang mga kilos. Bakit? Hindi siya all out kay Kristo kasi iniisip niya ang sarili niya, ang mga tao sa paligid niya. Wala siyang focus. Hindi niya naibigay yung dapat niyang ibigay. Magtataka pa ba tayo kung bakit hindi niya naramdaman si Jesus? Wala siyang focus. Tingnan po ninyo ang attitude o reaksyon, emosyon ng mga banal, mga santo sa pagbasa po ng talambuhay nila. Kapag may misa, excited sila. But they would also tremble. Ibang may pagkakaba. Pero ito yung kaba na paggalang. Dahil nga, sino ba naman tayo para tanggapin si Kristo, di ba? Yun ang nararamdaman nila. Kaya bago magmisa, nagfa-fasting yan. Nandong regular na nangungumpisa lang mga yan. Hindi basta pipila sa komunyon, casually yan. Lalong-lalo na kapag may seryosong kasalanan. At kung mangumunyon ay nandun ang kagalakan. Kumakanta ng buong lugod sa misa, sumasagot ng malakas. Kasi nga ramdam na ramdam nila ang presensya ni Jesus. Dahil focus sila. Sana ito ang pinagdarasal nating biyaya. Hindi yung makapagsimba lang. Hindi porke minsan natatouch tayo sa banal na misa, okay na. Hindi yun. Ang misa ay hindi lamang tungkol sa sermon. Hindi yung nakita nyo lang, yung gusto nyo makita, okay na. Hindi yung nakadampi lang sa inyo yung agua bendita. Hindi yung nakahawak lang kayo sa imahe. Hindi. Ang misa ay tungkol sa pakikiisa sa Panginoon. Ang misa ay tungkol sa presensya ng Panginoon. Kapag hindi po natin naramdaman yon, walang kwenta ang misa. Walang kwenta. Maniwala kayo. Ang ating mahal na ina, Birhen ng Lazaret, ay umiiyak dahil ang mga tao noon ay hindi nagsisimba hanggang ngayon. Pero umiiyak din siya sa mga nagsisimba na wala sa puso ang pagsisimba. Wala focus. Huwag po natin tularan si Simon na tinanggap lamang si Kristo sa kanyang bahay at hindi sa kanyang buhay. Huwag nawa nating tanggapin ang Panginoon sa bahay niya lang at hindi talaga sa ating kalooban. Amen.